So, meron siyang combination of kamto. Hinahalo na rin ang siomay. Ayun. Nanay Rosie, no? Kung tawagin ay Aling Rosie sa pares at siomay. Pero matanong ko lang na yung pares at siomay, ito ba yung kilalang-kilala sa'yo? Oo naman. Tapos ano pa yung isa? Kamto. Yun. Kailan nyo sinimulan itong negosyo, Nay? Mga 1982. Wow. Ang tagal na. Dito po sa pwesto na to, ha? Oo, dati maliit lang to. Mhm. Maliit na mesa lang kasi nagumpisa ako sa Pansit Bihon. Okay. Tapos may nagdala ng kamto na Paris daw yun. Galing sa parting Banawi. Okay. Sabi niya sa akin, taga rito din yun eh. Tikman mo nga to, Rosie, masarap to eh. Ito ibenta mo. Para hindi puro Pansit Bihon yung binebenta mo. Yes. Sabi ko, alam ko yan. Ginaya ko, nagumpisa ako sa kalahating kilong Kamto lang, ha? kamto. Yung laman. Kalahating kilong bigas, kanin. Tapos yun, parami ng parami. Doon na dumami ng dumami. Oo. Sa tagal mong nagluluto na 1982 pa, kanino mo natutunan ang talento ng pagluluto? Sa Chinese din. Uy. Yung Hunam Restaurant na nasa Villalobos, nagtrabaho ako doon. Talaga? Wow! Kaya natuto ka na magluto. Kasi ano doon eh, nag-waitress kami. Okay. Tapos napasok ka sa kusina, tumutulong-tulong. Pagka tanghali kasi, doon nagluluto yung kusinero. Opo. Lahat yung tinatanong ko, anong nilalagay mo dyan? Kasi mahilig ako. And nakuha mo yung style. Oo, nakuha ko yung lasa niya. Tapos yung siomay niya, sabi ko, paano yan ginagawa? Bakit pare-pareho? Ganun-ganun lang naman yung hawak niya. Yes. Sabi niya, ganito lang yan. Sabi niya, lalapirutin mo lang para masalat mo kung maliit, malaki. Sabi Ayun. Kaya pala yung pinagmamalaki mo yung siomay mo na isa sukat, ha? Oo, isang sukat. Hindi na kailangan timbangin. Kahit nakapikit, pare-pares ang size niya, na? Madalas nga akong patayan ng ilaw nung apo ko. Sabi ko, gumagawa ko siomay, ano ba yan? Madilim. Pero pantay-pantay pa rin yung gawa ko. Ayan, ha? Dati kami lang mag-asawa dito. Kaya namin mag-asawa. Okay. Medyo maano na yung ano ko yun. Kumuha na ako ng mga pamangkin. At nabalitaan ko na itong siomay ba, na meron kang sinusuportahan dito sa ginagawa mo? Lahat. Mga pamangkin ko. Kasi nung namatay yung asawa ko, mga binili na sa amin yan. Kaya yung tubo namin dito, hati-hati kami. Okay. Mga pambili ng pagkain. Kaya hindi pa rin ako mayaman hanggang ngayon. Kasi tinutulong din sa kamag-anak, sa mga mahal sa buhay. Naku, ang bait mo naman, Nanay Maraming Rosie. libre sa pagkain. Nay, tagal mo na nagtitinda, no? At ilang dekada na. Ano ang naging inspirasyon ni Nanay Rosie, ni Aling Rosie, at hindi ka bumitaw through the years? Ano lang, sa mga anak ko, napagtapos ko yung mga anak ko. Yung natapos yung panganay ko, natapos ng BS Psychology. Yung pangalawa ko, natapos ng HRM. Yung bunso ko, natapos ng engineer. Ang galing na. Lahat po ito dahil dito Dito lang sa tindahan. Kung pupuntahan ka nila, Nay, ano ang address po nito? 2866 Dagupan Extension. At anong oras ka nila pwedeng puntahan? Alas 7 hanggang alauna. Ng tanghali. Araw-araw po ito. Araw-araw. Kahit bumabagyo. Yan. Isang tanong na lang, Nay, ha? Huling-huli. Ano po kayong sikreto ng mga pagkain? Bakit masarap daw po? Secret. Ayun ang sinasabi ko, Alam mo no? bang binibili na sa akin yan ng magtatay na Chinese? Sabi niya, babayaran kita. I-tutor mo lang ako dyan sa... Paano ginagawa? Sabi ko, wag na. Binabayaran niya ako 500,000. Para dito sa recipe mo. Sabi ko, bayaran mo ako 1,000,000. Ikaw na mayayaman sa tinda ko. Ayan. Nako, Nay, maraming salamat sa iyo. Nako, tikman na natin itong kamto ni Nanay. Kamto Mama, chef, no? Kamto Mama ni Aling Rosie. At kasama natin mga noit, mga kakay, ang mga kilala, sikat na sikat
Manila Foodie! Yun. Ay, Yun. ako. Mga kayo, pakilala muna kayo. Ako po si Ashley from Manila Foodie po. Ay, grabe naman. And this is... Ako po si Third from Manila Foodie. Galing, nakakita Yes. nyo, no? Kasama na ni Kuya Dex. Kasama na Mga- si Kuya Dex. Mga idol ko po ito, no? Pinapanood. Bago po ako magsimula sa Wow. pag-vlog, sila po yung pinapanood ko. Ayaw Una ka po. Lubot tuloy, ayaw tanggapin, ano? Mga kabataan po, Ito new na po, generation. si Kuya Dex po yung kauna-unahan. Isa sa kauna-unahan. New generation New ng mga vlogging. Mga bata-bata ngayon. Ang gagaling ng isip, ang gagaling po ng mga content na ginagawa. Supportahan po natin sila sa kanilang Facebook page na Manila Foodie at soon, no? Like and follow po. Oo, like and follow please their pages at syempre sama pa Sa natin. kanila rin. Chef PJ, no? At ang pagkain natin ngayon, Chef, pakidescribe mo ako ano ito. Ato, meron tayo dito kay Dex, Kamto and Siomay. Yan, so meron siyang combination of Kamto, chunks of slices, and meron tayo ditong Siomay. Hinahalo na rin ang siomay. Ayun, Ang kam. Siomay din nila dito kay Dex, homemade din. homemade yes. Ito yung sabi niyo kanila, Ash, no, na ang kakaiba dito is May Siomay. May siomay. nakahalo sa Nakahalo. kampo, no? First time ko Manatin na kung makita. ano ba. Nakita nyo naman na Sok siyempre, talaga. ito, mga gaganda mga taste buds nito. Kung saan din po ito pumupunta, eh, no? Game, banat, Chef! Okay, tikman na natin. Natin yung sabaw, ha? Siomay. Itong siomay nito, sabi sa akin ni Nanay Rosie, Chef, isasukat niya. Wow! Oh, Okay yun. Less flavored lang. the sweet side ng flavoring ng ginagawa ni Nanay Rosie. Gustong gusto ng mga Manileño, ng mga Pilipino, no? Yeah. Namis po yung sabaw ng kanyang kamto. Yun ang kakaiba. Parang Asian, Oriental, no? Parang gano'n yung dating. Oo, Asian ang dating talaga. Kaya season pala, niya. sabi sa akin ni Nanay Rosie kanina, binibili nga ng Chinese to, yung recipe, pero hindi binenta. Talaga. Yan, oo, galing. Sarap. Sorry, ha? Malambot Malambot na. meat niya. Yun. Ba? Gusto ko malaman yung lasa ng kanya. Siomay kung Siomay. Iba din ang dating. Wow. Sarap yung sabaw. Meron dyan chili sauce kung gusto nyo. Yan. Ikaw po naman. Sarap din ng homemade siomay ni Nanay Rosie. Yung siomay niya, firm na firm naman, no? Ang solid. Yun yung kakaiba sa siomay. Naramdaman mo rin na meat talaga Yes. yung ginamit niya. Chef, matanong ko, ano ba yung kamto specific na parte ng laman loob ba to? Hindi, ito, Hindi, no? part of meat pa rin to, pero yung may party kasi siya na natawag natin na kamto. Parang yung mga brisket. Ayun. Yes. Part pa lang ka. Kala ko ang kamto, alam nyo sorry ang tagal na natin nagkakain pero pagkakaintindi ko sa kamto para sa mga litid. Hindi pala, no? Ikaw ganun din bang iniisip mo? Oo, Yeah. mga litid. Inisip ko yung sauce, gano'n. Sauce. Iba, like Yung kamto. mas malapot. Pero kakaiba yung sauce ni Nanay Rosie kasi dito. Ano yung ano Yung yun? kamto niya eh. Ngayon lang ako nakatikim ng Lambot? ganito. Mm. Sa kamto. Ay, yung lasa niya parang beef flavored na yung fat ng beef. Yun po yung lasa. Tsaka Hindi matigas malabnaw yung kumbaga sa sauce. mga seasoning or spices. Medyo neutral din natin. Correct. Pwedeng pang ulam Pero to. sarap lasa. 7 to 1 p.m. Sarado na po ito. Kaya ang mga pupunta, pakita na natin yung address, no? Supportahan po natin si Nanay Rosie kasi chef, meron siyang dito sa mga ginagawa niya pagnenegosyo, yung kinakain natin. Mga kinikita rin sa tinutulong mo sa dalawa niyang apo. Meron pong developmental issue, no? May autism po. Kaya yun, no? Mga kaibigan natin dyan, mga nanonood po ngayon, dayuhin nyo Nanay Rosie, Aling Rosie sa Pares at Siomay, no? Ito yung may kamto. 90 pesos lang ka, Kuya Dex. 90? 90 pesos. Kompleto na, no? Oo, may kanin na, may ulam ka. Tama. Tapos, samato natin, kaibigan natin, ayaw humarap sa camera, AJ TV Vlog. Lagi kong hinahatak, ayaw napapogi po kasi, kaya hindi siya pwedeng sumama. Ayaw, baka mag-discover daw ng Viva Pip. Ano siya? Ano ba yung nauta ngayon? Viva ano? Viva Max. Hindi ko alam na, ako nanonood nun eh. Sila alam nila. Yan. Daw madiscover eh. Sobrang lambot ng meat. Yung karne, no? Parang
matagal pinakuluan. Literal na Malamang. senior mo. Pero kita mong buo pa rin yung meat niya. Chunky, no? Chunky. Yung nakakatuwa. Sarap. Ang lamot na. Iba yung lasa ng kamto. Sarap din yung chili nila, hindi yung typical na natitikman natin sa kalye. Tingin ko gawa din ng nanay yan eh. No? Kasi Kasi, yung mga Chinese restaurant dating niya. Anong Chinese restaurant? bakit mahusay si nanay sa pagkain? Sa lasa. Yung sabi mo, chef, parang Chinese restaurant. Nagtrabaho kasi talaga sa Chinese restaurant. Kaya Nagsimula siyang waitress, servidora. Tapos hanggang sa tumulong natin sa kusina, nakuha niya style na pagluluto. Naral niya yung pag tinuturo-turuan eh. Natutunan na. Parang gano'n naman sa lahat, di ba? Sa mga chef na, gano'n sa kusinero din, di ba? Tulong-tulong lang hanggang sa natuto na, yun. Kaya parang lahat, parang yung Chinese style, no? Parang talaga no. No? Sarap talaga. Andito lang po, no? Sa kalsada. At kumagabi na rin, mas mura, budget friendly, cowboy lang, no? Mga gusto kumain dito, pamata. Makakatulong pa kayo sa Nanay Rose. Correct. Ako, sa mga nanonood sa atin, invite nyo naman sila sa inyong page, no? Ha? Hey. Manood po kayo ng mga videos namin. Follow nyo lang po Manila Food. Yeah. Kuya Dex, Yeah, thank you. Chef PJ. Salamat, ha? For more food discovery. Yeah. Yun, no? Sa mga pinupuntahan po nito, ginagaya ko lang. Pinupuntahan. Idol po namin to si Kuya Dex. Lalo na yung pag nagluluto si Kuya Dex. Kapampangan daw po, magagaling magluto. Si Chef PJ. Ay, humble. Mm. Siyempre, si Chef PJ. Gusto talaga. Assistant to on Naku, Chef. Diba? Bago tayo magkakasarapan dito, hindi kami makabira ng gusto eh. Ano po? Dumadaldal, baka nagtalsikan yung kinakain natin, ha? Ayun na nga, maraming salamat na naman po sa inyong lahat sa patuloy na panonood, pag-suporta sa amin, sa Kuya Dex YouTube channel, sa Chef PJ page, syempre, at sa Manila Foodie, no? Ayan, mga kasama natin, bagong kasama natin. Kasama natin. Nakita ko lang po, inatak ko. Sabi ko, sama naman po kayo sa amin para panoorin kami. Hindi naman po kami. Mabuhay kayong lahat. Kasama palagi. Siyempre. God bless you all. Ako po ang inyong lingkod. Kasama siyempre ang Manila Foodie. Iyan at siyempre. Chef PJ. Mabuhay kayong lahat. Pagmamahal. Iyan. Bye. Turismo Akainisol, Akainisol, tara na sumama ka na. Turismo Akainisol, Akainisol, hindi ka na mag-isa kasi kasama kita.